I will be your host for tonight, kanang Pancarlo Dolier, and I have been working with Doc for the past 2 years, but I will share my story na lang later on. First and foremost, we will give mag-share of stories from the closest confidant or immediate members of the family. Unahon sa nato, of course, ang paghatag og mensahe sa iyahang partner. Sige, magsunod-sunod ani. Sorry, on the spot na taka. So, tawagon nato unahon si Monmon, Reefmon Dakula. Or unahon na lang sa nato ang kasi na lang. If he likes to share a story or memories from Doc. The immediate family, kinsa may share og story. Because we are paying tribute baya right before nga mag last isiyang uman? My God. Ay, pero una lang sa nato si akong madam. Sorry ha, on the spot na ka kay may baya kauban ni Doc. So, I want you to share a story kay it's your momentum kay to share memories with Doc Marlu. Ayaw kaulaw, dali. Imo ng momentum ang muhilak na gumanda ni good evening everyone. Ako tayo si Boyet Lazaro, isa ko ka staff ni Doc Marl since 2021. Dili pa ko niya staff, one of the board of judges ko during the Miss Philippines Earth Mindanao 2021. Then pagka 22, then pagka 23 judge gihapon ko. Pagka 24 at approach sa ko si Doc Marl na, Sir Boyet, dili na ka i-judge na ako kay kanang capable man ka na maging staff na ako sa organization, himuon ta kang staff. Mao to ako nang gi-accept kay si Doc Marl manggod kanang dili siya kanang laing tao sa kuha, kumbaga kanang akong feeling siya kanang igsuon mi, barkada, at the same time kanang brother ning duha kay either ups and downs sa iyang situation before, abalo ko kanang magbiyahe-biyahe mi na mga moment nga mga tawa mi kanang mga tumiglaing-laing lugar kanang night time pod nga mag-share siya sa iyang mga problema, pero ako as a staff kanang kumbaga alalay lang ko sa yaha kay si Doc Manggod, it's a good man sa kuha ha kay pwede siya nimo istoryahon, pwede nimo siya kanang joke-jokan kung mga joke kay kami Manggod accepted mi nga mga payot mi as a gay, pero mga seryoso mi na mga gays, formal mi mga gays, kaya thankful po ko nga si Doc Marl nga ako na close friend, ako ang naging boss, ako ang naging mentor sa Miss Philippines Earth Mindanao, kay daghan po ko good experience sa iyaha. Iyang pag-guide sa amoa, sa pagka-mentorship sa amoa, daghan po na tun-an sa iyaha. Question ay mga problema si Doc, pero dili man good mi nagapakialam kung tayang problema kay siya na nakabalo. Pero katong time na naghupong na siya last January, mo to'y pagsugod na mo og Lakaw this year for the screening. Nangadto mi og Bukidnon kami ni Carlo Dolier, kami lang tulod yun. Kay ana si Doc Marl sa kuha nga, Sir Boyet, i-push through nato ni karon nga pageant 2025 kay last na ninako. Pero dili ta mohunong
o padala o candidates sa Manila for amo ang ihatod dito, amo ang i-represent dito as a candidate sa Mindanao. Sabi ko, Dok, kung unsa imong makaya, ang atong makaya, i-go na to na. Last January, naghupong na siya kay katong time nga nag-lunch me sa may somewhere in Buda, naka-short lang siya atong nga time. Wala akong kabalo nga naghupong siya. Pagbaba na mo sa kotse, sabi ko, Dok, anong hupong lagi imong paa. Legs pa lang to ang nagsugod. Sabi niya, oo nga, Sir Boyet. Ano ko siya nga, Dok, nagpa-check up ka. Siya nga, magpa-check up ako. Iko, Dok, ipa-check up na habang dili pa maglala. Then, nga tumig Bukidnon, enjoy ka ayon mi, nag-screening mi dito sa may Bukidnon. After ato, nakatumig ka ng different places, nakatumig Padada, nakatumig Kidapawan, nagkahupong na siya. Hangtod niyang siya, naghupong na, nagpasaka na ba? Sabi ko, Dok, nagpa-check up pa every time na nagkuyog mi, nagkakumusta ko sa yaha. Dok, nagpa-check up ba ka siya nga, Sir, yes, Sir Boyet. Alam ko siya nga, Dok, ang imong medication, yung tambal siya nga, naa naman, ginahatag sa doktor. Katong time nga yung naong naghupong mo, adto siya og salon, kay kami mag-close mo kung ani. Ano siya, Sir Boyet, asa ka? Sabi ko, nako sa salon. Anak ko, sa ko nga, Sir Boyet, mag-drop by ko din ha. Kato nga time, naghagak na siya, kanang kapoy na siya, ang ihang naong, kanang luya na. Pag abot sa salon, mo yung napukutok, nagpa-check up ka, kumusta naman yung hupong niya? Nagasakan na iyahang kanang hupong. Ano sa ko nga, yes, Sir Boyet. Kunya, usay ko sa doktor. Ano ko sa ko nga, okay lang man, Sir Boyet, maura man gihapon ang gihatag sa kanang doktor ng kanang kuan tambal. Pero natingala ko sa iya nga, anong nagadako iyahang naong na, luya na siya, pag abot sa salon, after a few minutes, muhangyo sa kuha nga, Sir Boyet, kanang magigda mo, Big. Kaya ako kung sa nun, ma'am, kanang coach ba na kanang gamay, Sir Boyet, kanang pwede mo ka na maghigda. Anak ko nga, okay, Dok, wala problema. Nangatin mga ka ng online. Dok, pag online nga dito, maghangak na siya. Dili na siya kanang normal na kuan bakit ko. Dok, kaya pa ni mo? Siya nga, yes, Sir Boyet, kaya pa na ako. Dok, katulog din ha. After mga 1 hour, sir, kanang mulakaw na ko. Dok, asa man ka? Siya napag-atiman nun. Pag human ato, nanawag sa kuha nga, Sir Boyet, ngatag ko lang, katong pag-ulang, naging sa kuha nga, Sir Boyet, magkanabiyahe taog ka ng hinguog. Butuan to hinguog to kagayan, because of our friend, na si Sir Tami, nagsabot na silang duha nga, mulaag mi dito. Then, ano ko, do kaya ni mo? Nga naghupong man ka siya, yes sir, kaya na ako. Nagkita mi sa may Seymour, kanang lunch time ato to. Ano ko sa iya, pagsulod na ako, ang iyang naong, naghupong na kaayo, iyang mga tiil, iyang tiyan, nagdako na. Sabi ko, Dok, kaya pa rin mo mag-drive? Siya, yes, kaya pa na ako. Dok, pag sulti, kung dili mo kaya, kay magkuha driver, kay na ako'y friend, ampong friend, na siya ko, Joji, nag-volunteer siya, na pwede siya mag-drive. Ang iyang tubag sa kuha nga, wala problema, Sir Boyet, makaya pa na ako. Di, nang lakaw ming duha. Pag lakaw na mo, from Davao to Butuan, murag dili na ko kampante sa iyaha kay habang nagadrive siya, murag luya na siya ba. Pag abot na mo before Butuan, nangat yung checkpoint. Pag abot sa checkpoint, taghunong ko na ang mga sakyanan kay night checkpoint. Natingala ko nga, ang kotse nga among gisakyan, ang iyang kotse, nag-move ginahinay. Sabi ko, Dok, nag-aandar lagi ang kotse. Siya ha? Wala na siya kabaluba, wala siyang panimuot. Amot, o nakalimot na siya, o ragluya na siya, o wala siyang mind. Then, pag iyon ko siya nga, Dok,
nagaandar lagi ang kotse, iyang nasipaan, amot o tato iyang nasipa, ang gasolinador ba ito, katong pang kay anak, nabunggo mi, wala pa mi naabot og butuhan, nabunggo mi sa lubot sa pick-up, then nagkurog na ko, anak ko, Dok, okay lang, Dok, siya, lagi sa buhit, nakabangga ta, ang iyang nabanggaan, sa side of it, motor, at the same time, ang katong lubot sa pick-up, nanganaog mi, ang door sa kotse, sa kuang side, dili na ako kay siya ma-open. Half of door na lang ang akong ma-open. Kay nalumping naman, murag niduot mo yung ano. Si Doc Marl, okay lang. May gani ang amo ang nabanggaan, mag-asawa, emergency po, danyan bana, nagsakit ang tiyan, going to Butuan kay ipa-hospital. Ana yung asawa nga, ayaw mong kabala ka, sir, kay wala man sa muan, ana, magkuan lang tapuhon kay kadali mang gudmi anak pa si Doc lagi ani ginakuha ang number ni Doc, dili siya makontak, ako ang number ang nakontak. Di anak ang babae na sige sir ha, mag-check ka lang ta, mag-istorya ta kay kadali mang gudmi. Nagkanang go na mi sa kanang Butuan, nagabot mig Butuan, nagstay mi nga tug 1 night and 1 day. Pagkaugma ana, ingat ko siya nga, Dok, okay lang ka, Dok, na magpahinguog ta, going to ilahan ni Sir Tammy. Sabi niya, kaya pa. Pero kato nga time, hangak na siya. Maglakaw siya mga 5 to 10 steps. Dili na niya kaya. Luyak na siya. Then, anak ko, Dok, okay lang ka, Dok. Ako, ning action ko kabalaka kay barkada good, close friend good me, Dok. Kung di mo kaya, Dok, di mo matug hinguog. Siya, wala'y problema sa boyet, kay dito ka mag-Holy Week. Adto na mikhinguog. Pag-abot na mikhinguog, so far so good ang amo ang biyahe. Nakaabot yung mikhinguog. Pag-abot na ni Sir Tammy, Thursday to Sir Tammy, no? Thursday sa gabi, ay sa kanang hapon. Pagka Friday, nangadto pagimig man ang balay, kaya ako siyang gina-push, ang yang sa family man gud Sir Tammy, nangadto yung nailahan nga tig panambal. Kay ang ilang po daw paryente na katong naghupong ba to Sir Tammy, no? O bukog panit na ayaw po dito. Si Doc Marl, wala tayo may kabalo nga, amot iglesia daw ni siya, kay mo na yung dimension sa muadi. Amo siyang ginapugos, anak ko, Dok, ubantay lang ni kuan Dok, kay ipatambal daw ka. Kita magpatambal, kami kung ato tanan, magpatambal ni, masi ako, wala kay sakit, kay high blood man ko. Ang amo atong purpose, siya na dito ipatambal dito. Then, pag-abot mo sa manang balay, nakikita siya ang priority, kay nagupong lagi siya. Then, nangatoy tubig, di ba? Ang katong tubig, pakuhan mo tubig, anak ko Dok, pag tubig Dok ko kay, tambal Dok, imong inumon, muna imong inumon, himuon na tubig. Ano siya ba? Kami nang duha ka sige istoryahan. Kami magtuwa nagtapat. Siya, bugaw sa boyet, kailangan ko niya. Ano ko, Dok? Tambal man daw na. Siya, ko moto niya. Ipapalit siya ka murag mantika ba to? Murag mantika. At the same time, nagpalit siya oil. Kay mo itong inumon lagi daw. Gipa ka ng... Inom siya. Kalo pag inom niya first o second, murag giluot na siya pa. Di na mo inom ka. Di siya pa inom siya at anak. Kanang lain man sa boyet. Amo nang gibit-bit. Uli namin niya. Ginan siya sa katuman ng balay nga, balik mo ha, kailangan tuloy gini siya kaadlaw. Alam ko siya nga, Dok, tama po Dok, karon ka na Friday, ugma Saturday, pagka Sunday, balag Monday tamo uli og Davao. Okay na, anak. Uli nila sa balay. Pag abot na mo silang balay, siya ay dili na kumato sa boyet, dili na kumabalik. Kung nga naman, Dok, siya ay basta, murag di man kumutuo. Ginaan pa niya. Dok, balik lang, takay mo na ingon sa manang balay. Dili na siya mo dito balik na. Moto, pagkasabado, nag-proclaim na mina, mo na may Cagayan. From Hinguog to Cagayan, Sabado de Gloria, nagbiyahe mi. Ano ka siya, kanang luya na ka siya. Ano pa ko siya nga, Dok? Every time, ikaw siya nga, Dok, kung sa man, Dok, kaya pa ni mo, siya, yes sir, boyet, kaya pa na ako. Luya na siya, gusto siya, niya, busay kusog. Dito na, from Hinguog
nagpagasolina mi, sisik na sa kuha nga, Sir Boy, ulit na ko'y cash. That time na ko'y 1K. Anak ko, Dok, ano sa kalibo, ipagasolina kay para mobiyahin na ta. Pag humana mo gasolina, dito ko na, saya habang nga, murag lain na ganyang utok kay, habang nag-drive na siya, on the way namin ay mga motor, nga di niya makanang overtake, napisting yawa na niya, ay mga piste anak, punyeta, kadugay ani, ginaanak na niya ba? Unay mga pangit nga mga tayo makita sa kilid sa mga kalsada, huy, mga pangit, anak na niya, mga huy masa, mga buisit, anak niya. Ano ko siya nga, Dok, kanang murag na maldita naman ka, nakuyaw-kuyawan ako kay, nagsakay lang biya, kuno niya, siya biya ang nag-drive, siya, maglakot ko, ikutok, dili ko kayo, ingon anak, Dok. On the way namin, kato nga time, wala kami balintong, every time na mukuan siya, murag akong feeling ba, murag madisgras siya, yun mi kay, iba na gid ang iyang movement. Karon, maigani, pagkurbada na mo sa may, Villanueva to no, nga? Kalingagan National High School, may gani ang pagkurbada, wala ko kabantay kung nakatulog ba to siya or wala na siya kusog. Kay pagkurbada na mo ana, pagliko na mo ana, napitpit mi kali ang kalsada, napitpit mi sa kilid ba niya, lalom ang kalsada, murag mga tulong kadamaw ang kalalom, ang katong ligid, ang kaning kotse na ana siya natakilid. Pagtakilid na, kutok-tok-tok, wala siya kabalo. Pag ana na mo, may gani, kay dito yun mi sa katong bulak, na katong murag pine tree, na kanang mo, kay kung dito pa mi na, diretso sa pader sa eskwelahan, islat gud ang kotse, ambot mga buhi pa mi. Dinaan ako, Dok, okay lang kanya. Pagkakuanan mo, pagkatikalbong na mo, ano ko nga, straight boy, okay lang ka. Kay nagkulog naman ko siya po, naghayang. Ang ihang diri nagsamad na. Ginadyo ko niya nga, kabalo ka straight boy, no, wala na ako kabantay, wala na ako kusog, kung asa ko padulong. Munang ingon, dito na ako nagkraming na ko, may gani, kay wala gini sa pangpang na lusot. Gani na, asabi police station, humanami, ang kotse, aman mo itong gibilin, kanang gipatowing na, abot namin ubok o kanang Cagayan. Kami ni Sir Tommy, ay dili ki siya gusto magpahibalo sa mga igsuon, sa mga kaparentihan, ana iyang situation. Kami ni Sir Tommy ang nagsabot, Sir Tom, kung nakay-contact silang family, kontak ko nimo para makabalo kung sa'yo nahitabo kang Doc Marl. O to, kontak ka Ma'am Lizelle, di ba? Di, okay na to. Habang nasa bus na dito na siya naglalak, kaya nagsugod na iyang kamot o burot. At the same time, nagayaluwish na kung tanaw sa yaha. Ano ko siya nga, Dok, ugma, Dok ba, early morning, confine yung sa hospital, kay dili na yung ko palabot sa imuhang aura, kay luyan na yung kay siya, ma'am. Oto, then, ang yan giniin sa kuha, Sir Boyet, kaning Miss Philippines Earth, i-push through kita niha, kay kita naman yung tulo, pataan nga dako kita anig magginansya. Sabi ko, Dok, bahalag way ginansya, basta malusot lang ni, ugma, padayon lang ni sa tama nga sitwasyon. Mung ginayang sa kuha, iko, okay lang, Dok, kung unsa man ang mahitabo, basta ubanan ka jud ka. Kita gihapon magbual sa kanang pageant, kay ako mang good, maski busy ko, pag mutawag si Doc Marl, Sir Boyet ubanta, Sir Boyet mubiyahita, ako ang sacrifice ang ako ang income sa salon, kay tungod lang gid sa iyaha, kay kamaayo man gud dito, maski na siya mga time pod na lain ang iyang sitwasyon, makasabot ko ana, kay si Doc Marl man gud, pwede nimo siya maistoryahan. Then katong nga time, anak ko sa iyaha nga, kaning sitwasyon ni Doc, no, murag, delikado na jud niki. Ang hupong manggod, ma'am, ang pagkabalo manggod ako sa hupong, pag musaka na siya, niya muhiyos na, delikado gid na siya. Yan ako sa mga barkada, kabalo ka sa Boyet, bantay-bantayin na ninyo pag muhiyos na iyang hupong. Matay chi gid na si Doc. Dito na ako nag-cramming.
daw no, ato nga time sa Seventh-day Adventist, nakabisita ko niya kaisa, ato nang sa sa SPMC, wala na ko na ato kay, ano man akong friend, ayaw ato sa SPMC Sir Boyet, kay, dito ba na-detect ang tatong monkeypox? Nakuyawan ako. Ikaw, sige, dili na ko. Dili daw pwede nila ito. Muad to sa iyang room, kay gitubuhan na siya. Ikaw kani kay gitubuhan na ni. Expected na ginako nga. Si Doc Marl, dili na June. O to, wala na ako nag-ano. Si Monmon ako kinakontak mo, kumusta si Doc? Hupong gihapon, kumusta man siya. Every now and then, nagapangumusta ko kay si Doc ako ginaisip. Dili ko katulog, dili ko kanang move ug tarong kay tungod kay Doc Marl. Until now, kay kanang di ko kalimot sa iyang ginahimo sa amo sa ako not only myself kundi sa akong mga friends, sa akong mga staff, sa iyang mga barkada. Ambot lang ha kung paglubong niya kung mawala lang dayon unta kanang si Doc dili namin niya kanang samok-samokon kami mga friends unta kanang dili namin niya kanang ipa-feel kay murag giligid ayon mawala ang iyahang pagkamaayo sa mua. Ako lang iso sa kanilang family kay mami, kung unsa man yang hitabo kay Doc aron i-accept na nato si mami, mga igsuon, mga friends, i-accept na nato siya nga wala na ato lang i-mind sa tong self na good memories niya. Ang katong mga bad memories niya, ato iwala. Kung unsa may mga mali niya, asayloon lang nato siya kay wala naman gid siya, di ba? Thank you nga sa family nga mas ingon ani gi-accept niya po ninyo naging friend ni Ma'am Lisel, si Ma'am kating iyang sister nagikan og Japan naging friend me, si Ma'am katong sa pagkababae o naging friend me nga dati wala mi na-met ninyo kay si Doc Manggod ginataguan ko dahil mo niya kada pasensya kung na late yung pahibalo sa inyo ha kay kami mismo wala po mi kabalo na din yung iyang situation sa family kay kung nakabalo lang mi kung napod mi contact sa inyo ha gi-contact na mo dayon wala na po daghang salamat. Thank you, Madam. Laban lang taan eh. Alright, okay, ang sunod nga mo bisita, nay naghunghong man gud sa ako nga nay professor nito mo yung magsulti. Itaw ay si Sir Greg Calamba mo next na magstorya. If he could share some memories that he had with Doc when he was still alive. It's your turn. I'm passing the mic to you. Isa ta na. Ano po expect nga maka-istorya? I am also nursing the same situation with him. Having my high blood pressure and my blood sugar is also high. So parehas niya yung sakit actually. Yun lang parehas yung doctor. I even told him, you go to my doctor because my doctor is one of the top doctors sa Davao City, nasa sa Davao Doc. Pero lagi na siya niadto, gahig ulo ko ni si Marlo. Huwag na ako mapansin sa yahan, despite the fact nga there is difficulty in the existence, hindi na siya magpakita o kanang weakness. I remembered that's 2 years ago, I'm about to celebrate my 50th. Dili ko maka-celebrate because my doctor told me, stop celebrating because mga scores in the laboratory is so high. So wala gid ko, so I was so weak and all of these things. Surprisingly, ato siya sa balay. Iyak gikuha. Dala ko niya sa isa ka restaurant para lang mag-celebrate sa akong birthday. And that remains up to this time very memorable to me. And despite everybody nga ako naging friends, kanila siya ni buhat utang para sa kuha nga makasulti ko nga tinuod. Ako selective kay ko nga tao.
Kay I seldom have people visit me in my house. Kay stricto po kay akong pamilya, mga tanay, nani. Pero with Dr. Marl as my friend, as my companions in the University of Mindanao, murag makasabot akong pamilya kay tungod respectful kay nga tao. My auntie told me even, who's also the director of the University of Mindanao, what happened to Dr. Marl? Why he is not coming to the house anymore? Sayahan, murag nagka-travel siya kay tungod Miss Philippines Earth. Siya very, very workaholic na tao and very, very patient na tao. Dili siya makasulti nga sobraan pod. Kay tungod lagi sa iyang iyang demeanor nga kanang very patient nga tao, very respectful and everything. May istorya. We were together in the University of Mindanao way back in 1990s pa. President ni siya sa fans club ni Nora Honor. There's another professor who is also the president of the fans club of Vilma Santos. Mag-away na sila Pepe. Every final exam, kay na phone patch si Vilma Santos, phone patch po si Nora Honor sa ilang mga final exams. It was jolly, and at the same time, there was a spirit of competition ba nga makasulti ko nga healthy competition. Dili na ko siya masulti nga baduy. Hindi siya class na tao. Kaya pagdala sa Miss Earth, Philippines Earth, Mindanao, dito ko na-expose sa mga bigwigs sa Davao City. Na-inform po ko, na-appeal po ko niya. And I can only surmise nga because of him, naka-experience ko of wonderful, beautiful things in life. Kaya po ko i-expose sa Miss Earth Mindanao. Now, when we talk about Miss Earth Mindanao, mga gwapa ba yun ang mga kandidata niya? Mindanao wide na siya nga contest. And he made it a point nga, maayos yung pagka-plaster. Last year nga competition was a superb competition. Mabitang sa karon nga tuig, magduha mi o kanang tupong ato nga panghitabua kay tungod we're groping in the dark as to where to start, what to start, and how to start the pageant because ang tanang lihok iyahan ang gibuhat. But with God's presence and sustenance maybe, ampo na lang nato. Pero as of the moment, medyo wala yun nagsugod pa at unsa mo dapat buhaton kay this is also a legacy that he has left for all of us to enjoy at the same time, to nourish ourselves with, because according to the philosophy of theories, ang concept of being is beauty. So we have to appreciate beauty, and that is what is gibuhat ni Marlo din sa kalibutan. To appreciate and to give importance to beauty because beauty is very important to people. No matter what phase, no matter what situation you are, you always look into the beauty of everything. Okay, if you try to look at the beauty of everything, everything comes into well place. Makita nimo ang kamaayo o kanindot sa usa ka butang o sa usa ka tao, mabutang ang tanan sa tama nga butanganan. And you will get to be satisfied with that. And that is the lesson I get from Marlo. Be with him, to be his friends. Simple lang, pero nituhop sa kasing-kasing. Itong kanta ni Nora Honor nga ikaw ang superstar ng buhay ko. It prick in the heart. Kay magito among kanta permi. Uban mi magkita niya. Sa pagkamatay ni Nora Honor, he was so devastated and all of those things. Ay, sige na lang. Ato na lang ipasa Diyos ang tanang panghitabo kay only God knows everything. Masalamat lang po na nakapahulay na siya. He will not be suffering anymore from the pains, of physical pains, no? Sa sakit na iyan na
tagamtaman itapod magpahimo ning lesson for all of us to take care of our bodies. Kaya nahitaw mong ko sa iyahan, nakalimtan niya o take care niyang lawasan. Kay naging workaholic yun nga tao. Very workaholic. Di yun na magpahulay. Halos kada gabi na sa umbalay, masige na kong timpla o kape. Para pa inomon siya kape. But I like him to be with us in the family, in the house. Kay may kay siya, pleasant guest kayo yun. Very respectful, very patient, and very organized nga tao. I just hope he lives this legacy of patience to all of us, this legacy of workmanship and beauty at the same time. So I would like to request all of you to please pray for his eternal repose and for all the souls that has been forgotten already. Thank you very much. Thank you for your comprehensive reminiscing the memories, Sir Greg. At this juncture, I wanted to ipasa ang mikropono nga to sa, syempre, amigo po ni Doc Marlo, all the way from Cagayan de Oro. Sorry ha, on the spot na taka. Si Sir Tommy Paraiso, if you would like to share his memories with Doc. Passing the microphone to yours. Good evening, everyone. Good evening. Especially to our Alice family, sisters, the brothers, especially the mother. Here. Okay. So, by the way, nagilag din mi ni Marlo Bales. That was 1996, no? Classmate me sa Masteral, no? In Cagayan Capital College before. Then, he is very friendly to me. Na-close na ko siya, no? I'm sumayo gid siya. Very humble and patient. Magkasinabot di minduha. Asa magkita. First gid niya, nagtudlo na siya sa Lourdes College. Sa College Department. Sa Cagayan de Oro. Then, dito na siya nagpuyo sa iyang auntie. Dito sa Puntod, sa Black 2. No? Then, pagkahuman, willing siya mo transfer sa Cagayan Capital College before, dili pa to university, because I was there for working in the registrar's office. I'm a scholarship coordinator. At the same time, I'm the college professor in that school. No? So, anak niya diha, and then he was willing to transfer. And then I am one to recommend him for as a reference for the work, no, as a college instructor in the College of Arts and Sciences. Because the owner is called me regarding his character, no. So at the time, how many years siya nagtuto diha, and at the same time, dito na siya sa ako magpuyo sa balay, Cagayan de Oro, no? Kung wato sa Cagayan de Oro, mamiss niya. Dito siya, mura kami gisuo, no? Kanang magkasinabot din mi, no? Doon kayo na miyan na nag-friend until karon nga niabot ko dinhi, no? Pag ulam ko dinhi sa atong October 20, kaya every now and then, mag-communicate man mi, kung sa'y nahitapon ako, ang health, no? Kaya ako po, usap ko nga my health right now. Because my blood sugar is very high, then always ko magpa-kini, ako check up, no? Si tanan-tanan nga akong health.
Atong miagi, nadiha ko sa Capitol, siya sa RMC, siya po ang nag-recommend ako because I am mga qualified officer because the RMC is in need my qualification. Kay di man sa ko panghinambog, nag-graduate man po ako sa masteral, no? Undergrad, my education, and then my masteral, Master of Arts in Education, and also a graduate Doctor of Philosophy in Educational Management. So that is why I have to, when Marlo has recommend me in RMC. Supposed to be, dili mo ta kumani dinhi, no? Before, I was 25 years in Capitol University, no? I start to work here as a working student until I graduate my first course, and then I continue to study while working, to continue my masteral until doctorate degree, no? So, mao na siya. Pagbalik na ako din, pila to katuigan, ningon si Marlo sa ako nga kanang tam dito lang sa ako mobalik ko sa Davao kay dinhin na daw siya. So pila ka katuigan, I have to concentrate my PhD, no? Dissertation, writing, and then my work, no? Then during that time, niabot og 2024, 2004, I blessed my kini akong uli tao sa gamay pa na siya ang maninoy, no? Sa gamay pa na. And then pag-abot sa panahon, close kay mi, no? Regarding sa mga update, no? Regarding sa among mga kalihukan, and then always, and then pag anin ako dinhi before nahimo po kong school principal sa one of the private school sa Christian school sa Cagayan de Oro. Kaya kini akong uli tao, diha man nag-eskwela sa gikan sa grade 7 up to senior high school. Junior high school until nag-graduate siya sa senior high, no? So, dili ko makaani unta dinhi, ningon man siya nga siya nagingon sa ako nga adto sa Davao. Tingtam. Kaya nga naman, ang rason magod na ako, tungkol kay college na siya, kanang di ko ka-afford o pila naman akong sweldo dito sa private school, no? Di nga principal. Ako ga sugod o transition sa senior high, ako tanan trabaho, na-realize, tanan-tanan ako yun, no? Sayo pa kong mata, 6 o'clock in the school, huli na ko 4 o'clock in the afternoon, and then akong kilalayan ni akong ulitaw, no? So, ang akong mga parent, buhi pa to, close kay na sa ako ni Marlo, ug akong mga igsuon. Labi na karon nga, katong pag-anhi din sa akong brother-in-law, kay akong kamanghuran nga babae, naminyo mas taga-Belgium. So, nasila'y tuyo dinhi kay kanang ang ila kong konsol kani sa Davao, no? Sa konsol. Then dili sa Manila. So makasave sila sa ilahang kuan, ilang expenses. So dinhi siya, adin nakita mi dinhi, kato si Marlo, nagkuan na siya kanang hangungson na to siya kay gisuroy pa gani niya ang akong brother-in-law, kay first time pa man dinhi, ug akong sister, nangadto mi sa Doctorates, pero hangos na gyud siya adto. That was February, no? February to 19 no? So 13 siya. Kay si Marlo po, moadto ko na dito, akong brother-in-law always follow up. Ngun siya nga, Mami, kumusta si Marlo? When Marlo is come to Cagayan, you go to my house, and then I have to something prepare something kanang yung makaon kay ang Belgian manggod ang ilahang ko ang itos, no, ang mga pasta, prepare gina siya. Patong pag-anhinat tun kuan dito sa panghukong na niya atong akong brother-in-law, iya pa na siyang gihilot pa to niya din ang iyang kuan.
nag-uoy ang akong brother-in-law. Nag-uoy siya. So, yang massage. Close kayo na si Marlo, close kayo sa akong mga pamilya. Ako mga manghod, ang brother-in-law. Kahit wala nga na, wala siya. Murang nasunod siya nga akong mga kuan, no? So, close kayo ka mong pamilya ni si Marlo. Tingnan, dugay na biya mi. Kumato sa Cagayan, pilatom siya dito. Naano na sa kumbalay nagpuyo. Kumato na siya. Pero nawala na gid siya. So, datong miagi, muna nakani ko din kay tungod kay wala na ko kay ang tagyam ko sa eskwelahan, no? Nag-meeting mi, no? And then ako gingon sa ila nga hindi silang gamay sa sweldo nako. Maka-afford ba kong sweldo akong tuition sa akong college? Diba? Mura ko'y pangayo, daw ko'y man maprubahe. So, ni-accept ko, no? Nya, kung sa akong mga problema, si Marlo, kung sa akong yung problema, magpangiran ko ha, mag-share, no? Kung sa iyahang kuwan. And then, pag panghupong na niya, pag ato niya sa boarding house, mga man sa RMC, kaniyang ipaluan, mahapit na siya ka, kung boarding house sa RMC at Pangraman, na dito na rin ko na natingala sa iya, ngayon ko, ano man Marlo nga, kang hukong na bangka, nung sa mga sa nga, ngayon man ang doktor sa ako tam nga, manghukong daw ko, kung sa mga klase nga doktor, kung sa mga ipapatay kag sa'yo, ha? Delikado naman ang ikong sakit, mato na siya dito, makatulog na ganyan, ako kusang panon, 13, no? Kung sa ako, mga makaon, naagin na siya. Di na ko na siya malimtan yun. No? So, karon wala na gin siya. So, karon bitaw, ang kaya ako na sa iya. Wala na siya. Siya nga po'y purpose nga, nag-ani ko din niya, gini-kumento niya sa RMC. So, ano siya? So, dili ako malimtan ang iyang mga kaya ako po, kanang ako pagkaon, kag-control yun ko, tignan ko sa doktor, na mag-exercise ka, no? Kay bangkiruhan, talingki, doon naman siya magkuhan yun ko, kag-control yun ko, kaya akong kaon good morning, kana rin yung mga lagot mo, tinagkuhan ng rice, nga akong kape po, kana, hindi na ko kakaon sa itlog, pero galuuron ako, kaya yung cholesterol, asak ng kolesterol. Yung karong na pong kuan, pag uman sa klase, makuha na nga pong kuan, final exam, anak ko yung tayo sa doktor, akong laboratory tanan. O, kay, ang akong sahay nga, blood sugar, maabot ko 188, o 250, no? Taas ayo. Ato may agi, na-experience na ako nga, kanang gitabang biya ko dito, nawala biya akong panimuon. Kaya nga naman, kanang gitabang ko. Regarding kay taas panday akong kuan, yan, hupong kong ko dato, yan. Na-experience ako. Yan mo na nga, kanang nanikamot ko nga, iba ko lang, bumito na nga akong ulitaw, nga ako nalagi nala din kay every now and then, unay mo pan sa ako, kanang, una man din na. Kay kanang reality naman na nato nga di ulang tag sa mawalit na nato atong mga pinay nga matay naman, di ba? Lisod kayo. So karon, nagpasalamat ko nga niabot niya akong tao nga gamay pa na siya. No? Nya, munin mo pan sa ako. Maun sa mag-monitor na kanipo ko din no? Para lang gid sa iya. Akong giginan siya nga magtiwas ka. Naapa ko kanang tahan ka unsay kuanit may mabot na siya sa RMC na mabot na may discount 50%, no? And kanang nanggabot ko siya okay man yung mga grado akong nakita kaya kung bisanas siya kaya nga naman ko kung turas Cagayan de Oro ang akong balay sa Cagayan de Oro ang nagbantay dito ako ra pagkumangkon para lang dili magabot, no? Balay may kwan dito, pero maanay na siya, si Marlo mula dito, welcome ka po na siya. Welcome siya dito, no? Kasi sa mga friend, okay na friend ko na ako.
ang kining kuan Miss Philippines Earth, ga-assist ra ko nila, ga-assist, kay invite man ko niya, no? Agi. So, dili na ko tagano kuan kay naman ko'y trabaho, magani na, gagawin klase ugma. And, wala akong i-concentrate. So, hopefully nga, kaya ako ulit tao, nanakamot ko, pero para man sa iya. Di ba para sa ako? Di ba? Mura mo gina siya yun, na kuan. Kay unsa man nga atong Miss Philippines Earth nagsugod anak nila sa 2014 kami dito nagsugod sa Hingao City. Gabi na ang ihang kuan ato, nagsugod mi adto. The first nga gi-help sa Hingao City nag-organize to namo. Ako dato and then ako po datong tuura paghawa na ako sa Capitol University, that was 2013. Separate na kanang napabayad ko, nagbarangay kagawad ko for 6 years. 2014 centennial to namo sa barangay, and then among giplano, and then siya ang among gi-invite nga organizer kato among indak-indak sa kadalanan. So nami budget adto gihatag sa iya, napi mga krupot nga gikan sa Santo Tomas nga gi-invite niya. Okay? So og asa dapit ang akong mga kining naagi na siya permi even sa napako principal sa Fisher Valley Academy sa Cagayan de Oro o kung sa ako kanang mga seminar, naagi na siya. Naagi na siya, di siya mawala kay always may communicate o kung sa mga update na mo, kaming duha, in terms sa mukuan, mo na nga close gini kaayon niya. Close gini na siya. Suon gid mi, no? Suon gid ako, manghod na ko na siya, no? Nga kuan. Kay right now karon ilan naman akong edad, hapit naman ko mag 59 this coming November, no? Hapit na ko mag senior. So mao na nga control gid ko sa pagkaon, kay kung atong pagkaon ko kanang gusto ganin ako nga ako pagkaon karon lawoy kanang mga sabaw, mga kuan, mga isda, no? Mao gina og kaunon. Una nga usahay kana nayuban bitaw kami bayad sa ako. Dili na gibaliban ko anak, no? Mao kana ako na experience sa akong kuan, no? Kay ani ko dinhi kay para lang sa kong ulitaw, no? Para mo suporta sa iya. Simbang ko lang mawala ko niya, nag-eskwela pa, luoy, no? So, nagpunang ako, ga-control gid ako sa pagkaon. Kaya gusto man ta ka magdugay ta sa kalibutan. Diba? Wala man gina. Eh? Oo. O magina. Ako kuan. So, I hope Lord, sa imong pagpanaw tomorrow, alas na magiging mo kita magkita. Kuli ang imong mga kipangbabi, nga mga pain, wala na, no? Linaw na ang imong tuntuan ka sa wala na itin na hitabo sa imo. So, hindi nga, mag-ayam po na ito yung kalat. O, yan po na ito, pamisa, number 1 mag-inat siya. Ay, wag mo ko kayo balo kung iglesia, pag-iwan na ikuan, di ba na iglesia, kay katoliko pa na siya, since magsugod, tingalaman ko, niserbuhin pag-iwan nga na iglesia kuno siya. So, meaning, sumuko sa kuan, kay kako, pure, may mga katoliko, no? Yan magiging kumasimbahan, ano sintyod, o mong gina siya, di ko mapaltas ang ako pag-simba. Huh? Kaya diha ka manggita, o kinatong kagawasan sa atong okay? So, daghan kayong salamat nga akong gisulti karon tungod karon. Okay, so thank you sa mga igsuon, mama, ni Marlo, o si mga sisters nito, labi na ni Lizel. So thank you very much na ang akong mga hinanapin ko ayaw ang ihang paglakaw tomorrow yung last day. So, good night. Thank you, Tami, for your message, heartfelt message.
I think ang sunod, kung ang immediate family ba or someone else, nagisuan kung kinsay may storya, kay kung hindi pa andam, I think ako ako lang sa magstorya before katong business partner na magstorya. By the way, once again, mayong gabi sa tanan, ilapit na sa pamilya. I'll have to introduce myself. Ako diay si Carlo Dolier. Siningan lang ta diya sa San Juan, Bangkad. Aron lang ko nakamit sa family ni Doc. Pero sa mga wala kasayuran, wala masayod, who am I? I am a prominent media personality for 5 years to be exact, and counting. Started February 8, 2020 in the middle of the pandemic. But I'm not gonna summarize my whole credentials. Actually, nagkailami ni Doc Marlo through someone I know, nakaroon ni Taliman sa Kalibutan, sumalangit na ba? My friend introduced me to the Miss Philippines or Mindanao through Dr. Marlo Valles. And of course, that time, ko man si Boyet, if I can serve my memory right, niya ila sa ako anang pageant. So, I'm not really a pageant aficionado yet, to be exact. Pero, the time nga na pageant nga hindot kayo, entire Mindanao pag yun, I take the risk baya to cover from the ingon na to nga screening, although a little late, special screening baya diya sa Madina Town Square, kuha ko masayop last month pa to nga April of 2023. Then pagka May 6 di ako nag-coverage sa Robinson's Tagum sa preliminaries sa pagpili sa 25 candidates, and then nga nagpadayon naman to with the batch of 2023 nga gikumpleto na nako, although sala lang nako nga wala ko katanaw sa swimsuit competition for coverage, pero most of the time the schedule of activities, mga sponsors, visit, of course nakita man ako. So naka-unique ra baya nga nakitaan man gud ni Doc Marlo ang akong potential nga sacrificed everything kay syempre ang passion baya as media, dili mabangbang ang akong paningkamot. So na-amaze po siya with the uniqueness of my talent, of course. Sa pagka-grand coronation night, sa mutuo og sa dili, musugod og sa dili, ako lang ang nag-inusarang media na nag-live gikan gabi hangtod kadlawon, naabtan og 120,000 ka views sa way paghambog sa live. O syempre iyang dako ang akong utang kabubuton nga syempre kung dili tungod nako pakyas ang pageant. So katunga time after the pageant sa 2023 and sa tanan na mga nahitabo, of course salapod nako nga daghang mga unavoidable circumstances nga nabuhat. So daghan ko mga syempre naagian. I don't know about Doc, but of course sa iyang struggle, but how much more sa kuha. So katong time na ningkamot ra ko nga makabalik ra ko grabe ang akong pag-ampo nga unta na yung milagrong mahitabo tungod na ay yan lang ko istorya unsa to, pero pagkabalik ka to diretso sa October 11, 2024, 3 days after nga nag-cover me sa pag-file sa COC sa mga kandidato, niadto gyud si Doc sa company Malay, nangita gyud sa kuha. Supposed to be syempre for the up and coming pageant for this year rabaya.
So, storya manggod sa akong family kay syempre sige manggug adto sa mong padlay sa San Juan nangita sa ako asar ako pero I will not gonna prolong that kay syempre para tagaan nato gigayon ng atong mga musunod nga mga mamumulong mag-ambit sa ilang storya. Then ato nga time nga gibalik ko nag-experience na ko adto sa ingon nato nga Bukidnon kay nag-screening baya ni wala not realizing unsa may nahitabo kaniya not realizing unsay nahitabo kang to sayang pangtawas pero wala man pero syempre halata na kayo nga close to ang iyang situation. So pagka the last public appearance baya nito sa media is April 14, 2025, and of course nakakapihan pa baya ni nag-media forum attendance siya before na when worst comes to worst kay gi-mention naman ganin ni Madam Boyet kaganina. So I felt sad na it has happened to him nga man nakahuyang gyud. So I feel sad that it happened to him. Nagkaluya. Then the last time nga nag-visit ko sa house niya, medyo struggling baya. Di katikang, di kalakaw, o labaw di siya ka-istorya o tarong nawala sa mayong panimuot baya. Pagkapalo na ko nga katong panahon na when he is fighting for his life, kapalo ko sa SPMC baya siya, but of course na naman tayo obligasyon sa media, which is nag-coverage baya ta sa trans, then nag-inihapay baya ang boto last election. Sad to note, unaware sa nahitabo kang do, the following day gibalita nila sa kuha, gi-message ako nga wala na si Doc. So I feel sad that it happened to him. I will miss all the times na kung dili tungod kang Doc, wala ko nakaadto sa mga lugar nga layo kayo, ug di ako na-inspire nga puhon. Asin ipadayon na namo ang nasugdan if given the chance nga Tagalog higayon. And I will miss him na we have the same intellectual minds, that we both speak English, even deep words. If I don't want to annihilate the momentum kay dili nato gusto si Doc nga to be sad. We want ourselves to smile, to be happy despite of we are in grief. So thank you kayo Doc for your friendship, for your kindness to me, even though to be honest, I am the youngest baya sa grupo sa pageantry. So I hate to admit, but I'm really the youngest. But to be honest, I'm a straight man, to be honest. So thank you so much, Doc, for your service, and I hope we will give justice with the legacy that you left for us sa pageant. I hope your miraculous and benevolent heart will remain ourselves na sa kasing-kasing ug sa hunahuna na madala na matagbiyahe. And you will miss me. I will miss yung imong bantayan ng akong paboritong sudan mao ang fried chicken o lechong manok. So I will never forget that. So out of all the ang kinadak-an gyud nako is really fried chicken. I will really miss Doc looking at me eating my favorite food, which is chicken gyud. So mao na to siguro akong istorya. So ang sunod na mamumulong, of course, suod man ni higala ni Doc, pero I will pass on the microphone sa iyang business partner. Madam, imo nang turno to share a core memory about Doc
Di man ang momentum kay mauro may last night man ni karon, ma'am, paila-ila sa nato sa pamilya. May gabi sa tanan, sa iyang pamilya, and brothers and sisters, condolences sa tanan. Wala jud ko nag-expect nga yahang mata pa siya kaayo nga siya, no? Wala na siya. So medyo dugay-dugay naman gud mi wala nagkauban. The last time nagkauban mi sa business, nagtukod mi o katong statuists, mga nag-modelings, mga models, nag-hire mi. So nami office sa dool sa Bangkerohan, Elianes. So story short, wala kay namo na prolong ang business kay naay mga problems nang abot, no? So medyo nami paan gamay, little misunderstanding about sa business. So unang si Marlo also is grabe ang among samahan ani sa networking sa Primera Business. Nakauban ni sag-asa mi mo adto mag-network suroy. So enjoy kaayo ang among grupo. So mag-eskwela pud nako sa Holy sa RMC sa ako ang masters. Bali kitabangan pud ko niya sa akong kay bright man ni siya kaayo, no, sa akong thesis that time. So naka-help po siya sa akong thesis. Then cherish na lang yun ako ang good memories kung unsa among nagian kaniadto, no, sa among barkada o pasaylua kay among ubang kaubanan wala nakatambong, no, kay sila sa layo, nasa Tagum, si Chat, si Luis nasa Indangan, baba. So we hope na lang wala jud mi nag-expect no maglala pud imong sakit kay kaniadto kabalo na ko nga ana siya maintenance sa high blood. Unya iyang heart medyo nagka-weak na. Dugan na mi wa nakita. So hope Sir Marl na wala na kay pain na kanang sa imong sakit, wala na kay pain na babati. So hinaot mo pa na rest in paradise with the Lord. So unang kalimtan tanan og ang ito sa itong little misunderstanding o salamat kay sa imong friendship. Salamat kayo. And he could mini Sir Chris kay para magduaw sa imong last na girl. Kapag mga sa imuha. O maulang to, salamat kaayo. Thank you. Thank you, ma'am. I think ang sunod, immediate family, kung kinsa may mo istorya. Ate. Ang igsuon ni Doc, si Ma'am Annalyn Bongat Vales. Si Manggod si... Oo. So, storya or bisan kinsa na nang naigsoon maghatag og storya sa memories ni Doc Marl. Tagaan nato naghigayon ang inahan sa partner ni Doc. Kung ganina niabot siya, nihilak siya. Bitaw. Pero tagaan na to nag-momentum. Sige na, mami ni Monmon. Oo.
Kalay pa ya ta. Maulaw ta sa atong mga kigsunan nato. Kaya ni mo na, mami. Ikaw na'y bahala kung unsa imong istorya, ha? Ni ma'am si Sir Marlon. Na nagkakuan sila sa akong anak na si Mon. Ato sa amos kabadbaran. Nya na siya manawag sa ako, mayingon sa nanay. Moanha mi nanay kay mo ato ko sa kabadbaran magdala og mga product, mga beauty product. Ising beauty man nga kinaton-tar ko niyang dalhon, kunya ang kami po, nagtabang mi og dispose, o halin yun kayo ang iyang missing beauty. Nya katong coffee, o daghan siya kala. O among baligya sa among mga salinan. Yan, makaangay man yun sila sa product ni Sir Marlo. Amo nang good na ko mahintalimpan ang kabuutan ni Sir Marlo. Kanamong akong nanay man gid si Sir Marlo nanay nag-ani gyud minay kay mingaon gyud minimo nay kanya si Monmon mahal gyud na nay iko sir mahal ko kanamo sir nga niya ka sa amo kun moingon siya nga mo andaman nako kay mahal naman natin ang silang luha. Ang pag-isip na bitaw na kong anak, tinuod kayo o niya, atong New Year dito sila, yung kusir, manghukong naman kasir, niya ako siyang ibanyusan, nagkuhan kong mahalipon, akong banyusan, init pa, niya lagaan ako halipon, inom nga wala siya sa abutso sir okay ka sir ay anak na di ko kaginawa mo ba sir mo ito na ako hilot ang hilot banyusan ay salamat na okay na okay na ito na ano nga yun ako yung kalimtan si sir nga pagkabuutan yun ni sir mag-anto siya akong pagkanon limangon mga pasayan lupon kailangan ko yung sa mga magpamuha sa andaman ng mga ano nga kay siya niya ako siyang berkuran Tuhan ganahan siya kapon na si Sir Buyi, dito sila, dapat sila. Ano nga, ang kabuutan ni Sir, di ko na ko hingkalimpan. Liingon pag na siya, Nay, liwas eleksyon Nay, muan ha media ni Munay. O Sir, paabot ng kudusyon. Nya dito sa hospital, nya okay ra ka Sir sa imong disgrasya. Oo, kiraman nay, anak siya. Iko, sir, ang iampo, sir, na ayuhon ang imong balatian. Mao gani akong ipangayo sa Ginoo nga pikap ng iyang mga balatian. Sir, mao naman gyud ang imong utlanan sa imong hinulamang kinabuhi. Ang si Papa Jesus malipay ni mo sir ato ko kasahibin kay buutan ko kasi makikihugol-hugol siya sa akong mga apo yan po sir kanang angyo ka sir bisan og sir ka maestro yan mura sir kanang kuwan bitaw sa mga apo nako enjoy siya kayo mga ligo ni nga tos Carmen uban ni sila mga ligo ta na kung maulit tong akong anak
close po sila sa akong anak. Sa gawas. Ingon magani ko nga, Sir, 1926, muuli ko, graduate akong duha ka. Pag umangkon, ako kan, maanhiwi dili sa Davao, mag-uban sa sa balay. Amo na nga, paghibaw niya, tawagan siya ni Monmon nga, anang, si Sir Marlo, na, paila, atong higayo na alas 12:45. Kulbaan yun akong dughan. Yung ko nga no, maningaw, di man ko katug. Yung ko, Lord, unsa kay kuha ni Sir Marlo, nga di man siya makunta kay busy lagi po. Yung ko, Lord, itatin tang balatian ni Sir Marlo, ayuhain taon. Nasayod magka-Lord nga. Si Sir Marlo, nagyan ang iyang pagkukuha sa among pamilya. Mana nga, di ko na siyang kalimutan. Tugakon, niingon ko sa anak-anak. Yung pahunak, kuha ni kayo, may gasolina na kay gusto ko kuha ni Sir. Kay last na lang ang akong pagsudong ni Sir. Mana nga, Sir, kalimutan, Sir, sa imong kabuutan. Muato ka sa balay. Dili na ka mag-ato, Sir. Kay ikuha naman ka ni Lord. Napunta, Sir, malinaw ang imong paglakaw. Imong kabuutan. Sir Marlo. Sir Marlo, ang akong trabaho nimo sa imong pagpanaw ning kalibutan. Akong mga apo, kuan gud ang mga apo na niya na iyang kinugos 2 anyos. O pag-abot gud namo, tutok gud ang bata. Sa iyang ninong. Yeah. Yung giuban ang apo nga 2 anyos kay iya man yung binata na mo man kalimtan unya pista at ano dito sa amo ma'am pista. Sir, ang kayong salamat ma'am Bingbing ug mga igsuon ni Sir, daghan yung salamat. Mana nga ipaninguhan yun na ko nga maka-attend yun sa iyang vigil. Hindi ko makasuko ko sa iyang kaya. Maura na, Sir, kapag kabalon kanimo. Kani apa manggil kaning kalibutan na igo kamkuan 40 dias. Anak nga. Kalimtan ang akong mga anak gusto manguban pero kay naa man lagi bata ning gamay kay close gud ni sila mga igsuon ni Monmon, close gud silang Sir. Si ma'am gani pag abot ng salamat. Salamat, Mami, sa imuhang pabungahon o kinasing-kasing nga mensahe.